Mga kapuso, usap-usapan at trending ang tatalakayin natin ngayong umaga. Viral po kasi ang larawang ito. Papakita namin. Yan, yung lalaki nagsuot ng police uniform bilang costume sa isang Halloween party. Ang uniforme pinutulan ng manggas, ang police badge may bahagi ring ginupit. Bagay na hindi nagustuhan ng NAPOLCOM at ng liderato ng pulisya. Ipinagutos ang NAPOLCOM na hanapin ang lalaki pero nagkusa na rin siya pumunta sa tanggapan ng komisyon. Ang show cause order sa kanya, pinunit na lang at hindi na isinilbi. Ang bayan, samot-sari pong opinyon dyan, pero ano nga bang sinasabi ng batas sa issue na yan? At para sagutin yan, may special time bisita ngayong umaga. Walang iba, our very own kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion para sa Issue ng Bayan. Good morning, Attorney. Uy, maraming salamat at ginest nyo ka dito. Pero Attorney, on one hand, may nagsasabing ang police uniform dapat igalang. On the other hand, may nagre-react naman na parang nag-overreact ang pulisya o ang NAPOLCOM dito. To settle this, ano ba ang sinasabi ng batas, Attorney, sa pagsusuot ng police uniform bilang costume? Kailan natin masasabing may nalabag sa batas? Well, actually, meron tayong provision sa Revised Penal Code, yung Article 179, na sinasabi, bawal ang illegal use of uniforms or insignia ng isang tao kung hindi siya miyembro ng class ng mga taong gumagamit ng uniform or insignia na yan. Ito nga ang ginagamit na parang, actually, di ba, parang panakot na sasampahan ng kasong to na may penalty na aresto mayor or 1 month and 1 day to 6 months na kulong. So, medyo mabigat din, di ba? Pero personally, hindi kasi ako sang-ayon sa interpretasyon na to na ginagawang krimen yung paggamit nito bilang Halloween costume. Ngayon, kung yung isang tao nagsuot siya ng police uniform, tumayo sa kanto at nangingikil para, nananakot ng tao, yun definitely, masasabi nating illegal use of uniform yun. Unfortunately, walang kaso na umabot sa Korte Suprema para magkaroon na ng official interpretation ng Article 179. Pero, merong napakalumang kaso na sa Court of Appeals umabot na ang ginamit na uniform ay uniform naman ng mga madre. At ito nga yung ginamit na provision ng Revised Penal Code at ginamit yung uniform habang humihingi ng limos sa kalsada, di ba? So yung ganyan, yan, na-convict ng illegal use of uniform, yung ganyang klaseng paggamit, naintindihan natin kung bakit siya nagiging bawal. Pero yung ginawang Halloween costume, parang hindi naman yata yan yung intention na nung batas na ipinagbawal niya yung illegal use of uniform. Oh, may nabasa ako parang parody nga ito, Halloween costume nga diba? Parang ibig sabihin ba lahat ng may nag-costume ng diba? doktor, ma-offend ba mga Kumuha ka doktor? nung hiniram nung isang tao yung coat ng tatay niya, parang doktor. Ay, yun ba, ihabla mo. Eto, Attorney, ano ba pinagkaiba nito sa mga costume o sa pag-portray ng mga pulis na ginagamit sa mga serye? Halimbawa, dito sa GMA, yung ano ba to? Sanggang dikit. Yan, pulis yun. Anong pinagkaiba? Well, actually parang mukhang medyo sensitive. Mukhang very sensitive talaga ang mga pulis sa pag-portray sa kanila. Alam niyo ba na merong Executive Order 297 na nirelease nung panahon ni ERAP, na dating presidente ng ERAP, na niregulate, actually, yung batas, reregulate ang sale and manufacture ng mga police uniform. Na naiintindihan naman natin, di ba? Pero sa implementing rules nito, biglang may nakalagay na kapag may gumamit ng police uniform habang nagre-represent ng police character sa sine o sa mga play, ay dapat daw under the supervision at regulation ng Chief PNP. Wala namang ganun sa, yung main na batas, yung Executive Order 297, wala naman nakalagay na ganun. Pero pinapatupad nila to, actually kaya din ako aware dito, naging issue kasi to dati sa MTRCB, na meron hindi sila masyadong nagustuhang portrayal ng pulis sa isang teleserye o isang sine. Kaya't nabanggit nga ang executive order na to at ang implementing rules niya, na gano'n din ang reaction ng mga tao. Parang art yan di ba? Art imitates life, we don't know. Pero ganyan yung portrayal ng pulis na expression ng interpretation ng ibang tao. So, parang masyadong hinihigpitan, riniregulate. Eto, Attorney, paano raw kaya? Kapag mga events sa school, halimbawa, bawal din ba yung pagsuot ng costume ng mga pulis sa mga bata? Well, masyado. Maayos naman ang di ba? Sasabihin nga ng mga tao, absurd na yan, absurd. Hindi, absurd naman kung gano'n na ang magiging interpretasyon ng batas natin. Lalo na kung obviously bata ang nagsuot ng costume na to. They should consider it actually
an honor kung gusto ng mga bata na maging police sa paglaki nila, di ba? So I suppose kung educational purpose, gaya ng ang career day or role-playing, definitely wala dapat na problema yan. Ang importante, hindi nga ginagamit para magpanggap bilang tunay na alagad na batas, na ginagamit kasi actually, gusto nilang paigtingin yung batas na yan kasi, di ba, ginagamit sa pag-hold up, yung paggamit ng police uniform. Kaya dapat naman talaga i-regulate. Tsaka siguro kung halimbawa yon Halloween, ang pulis ba nakakatakot? Hindi ba dapat? Bawat may nag-costume dito, contractor. Oh, mas nakakatakot yun, di ba? Hindi ba? Mas nakakatakot. Attorney, paano naman yung mga nagbebenta ng mga costume na pang-pulis o kahit ibang uniform ng people in authority? Well, yan naman. Yung nabanggit natin na EO 297, actually yan talaga ay pinasa para pagbawalan ng unauthorized manufacture, use and distribution ng mga police uniform. Kasi nga ginagamit ng mga masasamang elemento yung police uniform para sa pangingikil, pag-hold up, di ba, mga bank robbery. Yun ang talagang iniiwasan ng batas natin. Kaya kung authentic uniform parts ang binibenta ng walang permit, pwedeng ma-penalize ang seller pero walang kulong, pero maaaring siyang mawalan ng lisensya at isara ang business niya. So safe lang. But in general, I think it will be safe kung generic costume yung binibenta, hindi eksaktong kopya ng official design. Yung ano kaya, nakadagdag kaya sa problema nung nagsuot yung pinagpupunit niya? Well, I guess so, pero ang intention din niya siguro talaga, aside from the fact that it's Halloween, to stylize it para hindi naman talaga mapagkamalan na nagpe-pretend siya bilang police. Attorney Gabby, thank you very much. Ay, maraming salamat din sa pag-imbita niyo sa akin. Yan po ang ating issue ng bayan. Magbabalik po ako ng hirit. Wait! Wait lang! Huwag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you. O sige na,